Ladies and gentlemen, our guest speaker is one of the Philippines' most respected broadcast journalists, documentary hosts, and storytellers known for his credibility, depth, and commitment to truth. Born on October 19, 1982 in Quezon City, he was raised in a family grounded in activism and public service. He completed his elementary education at Ateneo de Manila University, his secondary education at Philippine Science High School, and earned a degree in applied physics from the University of the Philippines, Diliman. He began his media career at a young age and later transitioned into journalism, gaining national recognition for his field reporting on disasters, conflicts, and human interest stories. He started with GMA Network, where he appeared in the Atomic Sports segment of 24 Oras. In 2005, in 2017, he returned to GMA Network, where he now anchors the State of the Nation and produces acclaimed documentaries through Eyewitness and the Atom Araulio specials, earning international recognition from prestigious award-giving bodies, including awards from the Cannes Corporate Media and TV Awards and the New York Festival's TV and Film Awards. Throughout his career, he has received numerous awards and distinctions, including the 22nd PMPC Star Awards for TV in 2008, the 27th PMPC Star Awards for TV in 2013, the Platinum Stallion Media Awards in 2015, and all the Golden Laurel Lyceum Choice Media Awards in 2016, among many others. Beyond broadcasting, he serves as Goodwill Ambassador for the United Nations High Commissioner for Refugees, advocating for displaced communities and raising awareness in global humanitarian issues. He also champions environmental protection, social justice, and human rights. Through his work, he continues to inform, inspire, and give voice to stories that matter, making him a fitting speaker for today's generation of young journalists. Ladies and gentlemen, let's give a resounding round of applause for our keynote speaker, Mr. Alfonso Tomas Atom Pagaduan Araulio. Magandang gabi sa inyong lahat! Mga campus journalists at mga NSPC finalists, mag-ingay! Parang concert ko lang to Naku, isa pong napakalaking karangalan at napakasaya ko po sa importanteng araw na ito. Ikinalulugod kong makasama kayong lahat dito sa lungsod ng Ormoc. At bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa pagbibigay pugay sa ating hosts sa NSPC ngayong taon. Maraming salamat sa City of Ormoc. Palakpakan po natin sila. Thank you for making all of this possible. So syempre, I'm a little bit nervous sa ating kasaysayan. Ang bagyong Yolanda. Batang reporter pa lang ako noon. At ang mga nakita ko ay hindi ko malilimutan. Para bigyan kayo ng idea kung ano ba ang trabaho ng isang field reporter, gusto ko magpalabas ng maiksing clip mula sa aming documentary nung panahon na yon. Panoorin po natin ito. Ito yung ating press conference para sa pinaghahandaan natin bagyo na si Haya. Pag pumasok na po siya sa farm, tatawagin na po natin siyang Yolanda. Patuloy pong umikilos westward, palapit sa ating area of responsibility. Posible po po itong lumakas, baka ito na yung maging pinakamalakas na bagyo sa ngayong taong 2013. 6 p.m. flight ng Tacloban. Muna.
Napakalakas ng bagyong ito at pinag-iingat ang lahat ng dadaanan, lalo na mga lalawigang may matataas na storm signal, lalong papalapit na sa lupa si Yolanda sa 543 kilometers southeast of D1 Eastern Samar. Sa ganitong mga kalamidad, dapat ay zero casualty ang ating objective. Mahalaga po ang buhay ng bawat mamamayan. Wala pa rin pagbabago ang direksyon nito patungong Eastern Visayas at kung magbabago man ang direksyon, maaaring maliit na lang dahil malapit na po sa lupa. Naghahanda na rin po ang iba't ibang sakay ng ating pamahalaan, pati na po ang ilang probinsya sa Visayas sa pagpasok nga ng superbagyong si Yolanda. Nakahanda na rin ang mga rescue teams, mga evacuation centers at relief booths. Si Aling Grace, sa puno ng niyog itinali ang bahay. Nakaranas na kasi kami sa Ruping. Kaya takot na kami. Standby! Minabuti ko pong humarap sa inyo upang ipabatid kung gaano kaseryoso ang peligrong kakaharapin ng ating mga kababayan sa darating na mga araw. Maaaring umabot ng 5 hanggang 6 na metro ang taas ng alon sa mga lugar na ito. Nagpapatrol mula sa Tacloban. Atom Araulio. Atom? Dahil sa ngayon nagsasagawa na ng forced evacuation dito sa Samar at Leyte, inaasahan natin na abot sa 15 feet itong storm surge. Ito ay lagpas sa 2 tao. Wala akong marinig eh. Pakisabi na lang pag tayo na. Kukuha po tayo ng update live mula sa Tacloban. Si Atom Araulio, magbabalita. Atom? Napakalakas na ng hangin pero hindi pa po tumatama ang sentro ng bagyo dito sa bahagi ng Tacloban. Ito po ay yung papalapit pa lamang na bagyo. Palakas na ng palakas yung hangin tsaka yung ulan dito sa syudad. At dito sa mga kalsada wala ng katao-tao. Yung mga yero ng mga bahay ay umaalog ng malakas. At talagang medyo nakakatakot dahil sa, kung napapansin nyo nga, napakalakas ng bugso ng hangin. Meron pa tayong storm surge na inaasahan na abot sa 15 feet. Ito po ay lagpas ng 2 tao. Kaya dapat sa puntong ito ay nakalikas na lang lahat sa kanilang mga bahay at nasa evacuation centers na. Hangin at malakas ang ulan ang nararanasan ngayon sa Tacloban City. Ay pa rin magbabalita ang ating kasamang si Atom Araulio. Atom? Dito tayo ngayon sa downtown ng Tacloban at kasalukuyan na ang pinapayo ng malakas na hangin itong syudad. Kung mapapansin nyo nga halos wala na tayong makita dahil doon sa kasama niyang ulan na kung ano-anong direksyon na dinadala nitong malakas na hangin. Dito sa going downtown sa pagkabilang bahagi ng kalsada, marami na mga nagkalat na debris. Palagay ko ito na yung storm surge natin dahil sa kung kanina nakatatayo pa ako dito sa lansangan sa labas, ngayon ay hanggang tuhod na yung tubig. Ito po ay malamang galing po sa ating karagatan na nandito lamang sa aming likod. Ito po yung posibleng storm surge na at pambihira itong ganitong nangyayari na tumataas yung tubig dito sa downtown Tacloban. Ato, ang bilis ng pag-angat ng tubig, ha? Ang bilis ng pasok ng tubig sa downtown. Hindi na tayo marinig lit, Atom. Atom, Studio 7. Atom? Atom, Studio 7. Atom? November 8, 2013. Hinagupit ng Pilipinas ng isa sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan. Di natin inasahan ang bagsik ng delubyo. Tumagal lamang ito ng higit kumulang 5 oras. Pero sapat na iyon para mabura ang lahat na buong buhay na pinagsikapan ng ating mga kababayan. Ako si Atom Araulio. Nagbantay, nagulat, nakaligtas sa pagdaan ng bagyong Yolanda.
Yan po ang... Thank you. Thank you. Maraming salamat. Ipinakita ko yung video na yan dahil isa yan sa mga punto ng aking trabaho at aking career sa journalism na tingin ko nagbago ang lahat. Dahil sa pagkatapos ng aming karanasan sa Bagyong Yolanda, lalong naging malinaw sa akin kung gaano kahalaga ang trabaho ng mga mamamahayag. Tuwing may sakuna, buhay ang nakataya sa reporting natin. At sa gitna ng gulo, kailangan talaga may magsabi ng totoo para maisalba ang mga buhay at kabuhayan at syempre para matuto tayo bilang isang lipunan. Pero syempre, kailangan tayo magsimula. We have to start from somewhere. At kapag nakikita ko kayo, yung mga batang campus journalists na pumunta sa book signing kanina, nakakasalubong ko sa kalsada, naaalala ko kayo. Nababalik ako sa aking childhood. A short 10 years ago. Hindi, mas matanda na ako doon. Naalala ko kayo nung ako ay nagsisimula pa lamang sa pagiging journalist. Alam nyo, hindi naman ako naging active sa mga student publications gaya ninyo. In fact, very late ako nagsimula sa journalism. Ang una kong karanasan ay ang pagiging editor-in-chief ng college publication ng College of Science back then. At kaya lang ako naging EIC, hindi dahil sa ako ang pinakamagaling, kundi ako lang ang pumayag na tumanggap ng posisyon. Dahil walang iba na gusto maging EIC, lahat ay busy sa kanilang pag-aaral. So hindi ako ang pinakamagaling, pero ako ay nagtiyaga at mula doon, nagsimula na yung apoy. So tulad nga na nabanggit kanina, ako ay nag-aaral ng Applied Physics sa UP Diliman. Kaya ako nag-physics kasi ako ay nagtapos sa Philippine Science, tsaka feeling ko magaling ako sa math. Nung nakatikim ako ng una kong 20 out of 100 sa UP, doon ko napagtanto na hindi pala ako magaling sa math. So nagpalit na ako ng mga plano mula sa araw na yon. Sa awa ng Diyos, natapos ko naman yung Applied Physics. Kahit papaano, nakagraduate ako on time. At pagka-graduate ko, ang una kong ginawa, sabi ko, papahinga muna ako kasi nakakapagod mag-aral. In the meantime, nag-apply ako ng trabaho. Dahil sa ayaw ko maging pabigat sa aking mga magulang. Biro mo, graduate na ako tapos palamunin ako sa bahay. Hindi naman pwede. So nag-apply ako ng trabaho, ako ay naging researcher, naging writer, at eventually naging reporter para sa ABS-CBN. Pero nung panahon na yon, plano ko talagang bumalik sa school. Parang feeling ko ano lang to, part-time lang, 1 year lang tapos babalik ako sa school. Buti na lang, pinagtiyagaan ako ng mga boss ko nung panahon na yon. Kasi nung una talagang wala akong alam. As in, zero. Kung totoosin, kapag lumalabas ako sa field, yung unang-una kong kwento, ang iniisip ko lang, lagay ko yung mga importanteng detalye. Naririnig ko lang noon, lagay mo lang who, what, when, where, why, how. Yun lang, paulit-ulit lang sa isip ko, para lang alam ko na makuha ko lahat ng detalye. Hindi ko pa nga iniisip paano ikukwento yung storya. At mabuti na lang at yung mga storyang yun ay hindi nyo na napapanood ngayon, wala sa YouTube. Dahil sa sobrang pangit ng mga storyang yun. Pero proud na proud pa rin ako. Nung unang umere yung aking report sa TV, edi excited kaming lahat. Sabay-sabay pa kami nanood sa TV ng mga magulang ko. Siyempre proud na proud ako. Wow, nakita ko yung sarili ko sa TV, nakarinig ko yung boses ko sa telebisyon. The next day, tinawag ako ng boss ko. Sabi niya, napanood mo ba yung report mo? Sabi ko, yes sir, pad ko. Sabi niya, anong tingin mo? Parang okay naman sir, parang maganda naman yung storya. Sabi niya sa akin, parang kunento lang ng tambay sa kanto. Sabi niya ganun. Wala kang authority. Yun ang una kong natanggap na pagpuna. Siyempre, hiyang-hiya ako nun. Parang gusto ko nang kainin ako ng lupa. Pero hindi ako nagpatalo doon. Ako ay nagpursige. And 18 years later, or 19 years later, andito pa rin ako. So ano ang lesson mula doon? Kayo bilang mga batang mga mamamahayag, hindi lahat sa inyo ay magkakaroon ng career sa journalism. Alam ko yan. Hindi naman lahat sa inyo ay interesado at maraming iba-ibang direksyon na dadalhin tayo ng buhay. Parang ako, hindi naman ako nagtapos ng masscom, hindi naman ako nag-aral ng journalism, pero napunta ako dito. Having said that, yung lesson na ating mararanasan, yung mga pagkabigo, yung mga pagkatalo, yung mga pagkatisod, napakahalaga niyan. Dahil sa buhay, maraming beses tayong magkakamali.
Ako napagalitan na ako, nahuli sa coverage, na late, naunahan ng kalaban, natameme during an interview. Kaya kung nagdududa kayo sa inyong sarili, huwag kayong matakot dahil normal lang yan. Ganyan lang talaga sa simula. Madalas iniisip natin kapag journalist, sila yung mga matatapang, yung mga humaharap sa makapangyarihan, yung mga nasa gitna ng bagyo o nasa gitna ng gyera. Pero sa totoo lang, ang journalism ay hindi palaging ganun. Hindi ito laging dramatic. 99% of the time, hindi exciting ang journalism. Tahimik lang ito, mabagal, paulit-ulit. At dito pumapasok ang tema natin para sa NSPC 2026. Mapanuri, mapanindigan, mapanagutang pamamahayag. Hindi nasusukat ang pagiging mahusay na journalist sa dami ng mga awards at sa dami ng like sa social media. Nasusukat ito sa pagiging mapanuri, sa paninindigan at sa integridad. At ang totoo, kaya nyo na yan gawin kahit ngayon pa lamang. So unahin na natin, paano ba maging mapanuri? Simple lang, mag-aral, magbasa, makinig, hindi lamang sa mga opisyal, kundi lalo na sa mga ordinaryong tao. Lumubog sa mga komunidad, magtanong at magduda, maghanap ng ebidensya. Sa mahigit 8 taon ko bilang documentarist sa GMA Public Affairs, ito ang sinikap kong gawin. Nakapanayam na ako ng mga refugee tulad nito sa Bangladesh, mga magsasaka na walang lupang sinasaka, mga komunidad na walang doktor, at mga batang napipilitang huminto sa pag-aaral. At sa bawat kwento, sinusubukan kong maging masinsin, mapanuri, at makatao. Hindi mo magagawa yan kung ikaw ay nagsishortcut. At dahil sa pinagtiyagaan ko ang mga storyang ito, nakasulat pa ako ng, ng libro. Sino sa inyo ang may kopya na ng A View from the Ground? May ilan-ilan. Gusto nyo bang magkaroon ng kopya? Si Mayor Lucy ang bahala sa inyo. Hindi, joke lang. Hindi. Ganito gawin natin. Kung ako sa inyo, makinig kayo ng mabuti sa aking speech dahil bibigyan ko kayo ng chance, na makakuha ng copy ng libro. Magtatanong ako ng 5 tanong based on my speech. Tapos, nakikita nyo ba yung mic dyan sa harap? Palakasan na lang na loob, pakapalan na mukha. Kung alam nyo yung sagot, pumunta kayo sa harap, sagutin ninyo. At bibigyan ko kayo ng signed copy ng A View from the Ground. Okay ba yon? O sige, simulan na natin. Practice. O, unang tanong, ano ang kurso na tinapos ko noong college? Dito. Physical science. Nako! Close. Oh, Applied physics. Applied physics. Anong pangalan mo? At from where? Pakilala ka? Jared Chris Sabat po from Region 1. Palakpakan naman natin, mga kasamahan natin from Region 1. Okay, yung libro mo ay kukunin mo na lang kay Kim mula sa Office of the Mayor. Kim, andyan ka ba? Nagtatago si Kim. Pwede niyo siyang puntahan doon sa likod or sa office ni Mayor Lu. Ayan pala. Kim, huwag kang mahiya. Ayun, yung nagtataas ng kamay dito sa gilid ng stage. Tama, applied physics. O question number 2, para lang ma-warm up tayo. Ano ang tema ng NSPC ngayong taon kahit isa lang sa 3? Kahit isa lang sa 3. Pakilala muna. Lina Ruth Agudo po from Region 1. From Region 1. Sige, ano ang isa sa mga tema natin sa NSPC? Mapanuri po. Mapanuri! Very good! Congratulations! O ayan, puntahan mo lang si Kim. O sige, mamaya na lang ibang mga questions ha, para hindi maubos yung libro. So yun ang kahalagahan ng pagiging mapanuri. Kailangan thorough tayo sa English. Kailangan walang shortcut. Kailangan inaaral mo, kailangan nagpupunta ka sa field kahit matagal hanggang sa mabuo mo yung istorya. Bakit naman mahalaga ang paninindigan? Mahalaga ang paninindigan dahil madalas kailangan natin ipagtanggol ang katotohanan. Hindi ito madali dahil kapag nagsasabi tayo ng totoo, may mga nagagalit.
Madalas, sila pa yung mga nasa kapangyarihan. Naranasan ko na rin ito dahil sa isang documentary na ginawa namin tungkol sa mga lumad na napilitang lumikas dahil sa giyera at karahasan. Tinawag akong kaaway, tinawag akong rebelde, at pinilit pa na bawiin yung aming storya. Pero pinilit kong manindigan. Pinili kong manindigan, alang-alang sa mga walang boses, at dahil alam kong nasa panig kami ng katotohanan. At dahil nandito tayo sa Eastern Visayas, kailangan ko ring bagitin ang kaso ni Frenchie May Cumpio, isang mamamahayag na kinasuhan at ikinulong dahil sa kanyang human rights reporting. Hanggang ngayon, marami ang nananawagan na mapalaya siya, kabilang ang ilang international human rights organizations. At hindi lang yan, batid ko na sa iba't ibang bahagi ng bansa, may mga campus publication and journalists na kine-question, sinusupil at tinatakot dahil sa mga issue na kanilang inilalabas. Ganyan ang trabaho ng mamamahayag. Hindi natin pwedeng ma-please ang lahat. Kukwento mo ang katotohanan na minsan ayaw marinig ng iba. Ang problema, kapag ayaw ng mga nakarinig yung balita, ang sasabihin naman nila sa panahon ngayon, biased. Kauraway biased. Hindi pa nga binabasa at kahit malinaw naman yung ebidensya. Kaya kung tawagin kayong biased, ang sasabihin ninyo, ano? Sabihin nyo, oo, biased ako. Biased para sa katotohanan. Diba? Pwede. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pananagutan. As journalists, we are accountable to the people dahil public service ang journalism. At ang tiwala ng publiko, pinaghihirapan yan. Para sa akin, ang kapatid ng integrity ay courage. Hindi lahat ng tapang ay maingay na klase ng tapang. Most of journalism is small acts of courage. Tapang na mag-double check ng ating facts. Tapang na magsabi paminsan-minsan na nagkamali ako, I will do better. Tapang na ilabas ang totoo kahit na may mga tatamaan. Sa halos 2 dekada ko sa media, ang masasabi ko, nakabibilib ang mga journalists sa probinsya. Napakahirap ng trabaho nyo. Mas mahirap pa sa trabaho namin. Mas konti ang resources at mas malapit sa panganib. Pero ano ang kapalit nun? Kayo ang pinakamalapit sa katotohanan. Kayo ang unang nakakakita at kayo ang unang nakakaalam. At kapag naikwento nyo ito na maayos, doon nagsisimula ang pagbabago. Kaya napakahalaga ng campus journalism at napakahalaga ng community journalism. Hindi lang ito secondary citizen sa mainstream journalism. Kayo ay totoong journalists kahit bata pa lang kayo. Ito rin ang dahilan kung bakit noong 2018 itinatag namin yung fight. Noong nagsimula kami, itong fight ay isang independent media organization. Noong nagsimula kami, wala kaming pera, wala kaming opisina, at wala kaming gamit. Pero ngayon, wala pa rin kaming pera. Pero meron kaming maliit na opisina at meron kaming konting gamit. Sa kabila ng mga pagsubok, nagpupursig kami dahil naniniwala kami sa public interest journalism. Mula sa Tugigaraw hanggang sa iba't ibang lungsod na pinuntahan ng NSPC, sa Cagayan de Oro, Cebu, Vigan at ngayon Ormoc, hindi lang kami nag-cover kundi ibinabalita natin ang mga kwento ng komunidad. At sa mga programa tulad ng Camp Journ, nakita namin kapag binigyan natin ng pagkakataon ang mga campus journalists na mag-ulat, hindi lamang tungkol sa kanilang paaralan kundi sa mas malawak na mundo, hindi lang sila natututo kundi nagiging champions din sila ng campus journalism at community journalism sa kanilang lungsod o sa kanilang bayan. We need journalism now more than ever. At ako bilang isang dokumentarista, sasabihin ko na ang bias ko ay ang tinatawag na slow journalism. Long and deeply researched stories. Itong mga nakita nyo ngayon, kahit walang sound, ilan lamang yan sa mahigit 100 documentaries na nagawa ko na sa nakaraang 8 taon sa GMA. Thank you. Ito ay tungkol sa mga pearl divers ng Sulu. Kung napanood nyo, ang titulo ay Hingang Malalim, nasa YouTube po siya. Ang problema, even if we need journalism now more than ever, lumiliit ang mga newsrooms at nababawasan ang mga documentary teams.
mas konti na ang mga nagtatrabaho sa media. At ngayon, meron pa tayong artificial intelligence, AI. Kayang magsulat, kayang gumawa ng litrato, kayang gumawa ng video. Pero ito ang tatandaan ninyo. AI can generate content, but it cannot pursue the truth. Hindi nito kayang lumubog sa komunidad. Hindi nito kayang manindigan. At hindi nito kayang umako ng pananagutan. Kaya ang mensahe ko sa inyo, kahit meron ng AI, be better than AI. Be better than AI. Magaling ang artificial intelligence sa maraming bagay. Pero hindi nito kayang palitan ang isang responsableng mamamahayag. Priceless yan. Be better than AI. At ang isa pang challenge ngayon, tila mas marami na ang nakikinig sa mga influencers kumpara sa mga journalists. Pero may pagkakaiba sila. Ang influencer, ang pangunahing tinatanong, ilang views, ilang likes. Ang journalist nagtatanong, ano ang mahalaga at sino ang makikinabang? Influencers may chase attention, but journalists have to chase the truth. Yan ang kahalagahan ng mga mamamahayag. Hindi lahat ng merong plataforma ay pwedeng maging journalist. Okay, bago natin tapusin ang speech na ito, mamimigay uli ako ng libro. Umabot na tayo sa ating pinakaabangang bahagi ng ating programa. Meron pa akong 3 books ay pamimigay. The first question, or the third question rather, is, kapag tinawag kayong bias, ano ang dapat niyong sabihin? Oo, ingat, ingat. Sige nga. Pangalan at mula saan? My name is Angelique Clarice S. Gonzalez. I'm from the region of National Capital Region, SDO Muntinlupa! Yay! Palakpan natin. Ano ang sagot? Bias ako! Bias para sa katotohanan! Yahoo! With energy. Congratulations. Thank you. Puntahan mo lang si Kim dito sa gilid ng stage. Ang ating second question, uy, iganta kayo baka may madapa sa inyo. Ang ating second question, ano ang pangalan ng independent media organization na itinatag namin noong 2018? FYT! Fight! Yay! Pangalan at galing saan? Peñalosa from Region 8! Eastern Visayas! Congratulations! O last na. Ano ang unang hinahabol ng journalist? Attention o katotohanan? Go! Hala! Hala! Ako Ikaw ang hinahabol? Ako na. Ikaw ang hinahabol? Magandang hapon po, Atom. Hello. Hello. Ang hinahabol ng isang journalist ay ang katotohanan. Yon! Congratulations and thank you sa mga nasa harap. Huwag kayong mag-alala, meron pa kayong chance. Tomorrow, baka makita namin kayo sa iba-ibang mga events. At nandiyan naman si Mayor Lucy, hindi kayo pababayaan. Yung kanyang mobile library, magbibigay tayo ng book para pwedeng magbasa yung mga nandito sa Ormoc City. Congratulations! Okay. And now, I want to leave with you my final message. Aww. Alam nyo, hindi madali ang maging mamamahayag. Madalas naroromanticize natin. And I'm guilty of that from time to time kasi nakikita natin parang exciting ng buhay. Pero hindi ito ang pinakamadaling paraan para yumaman. Hindi ito laging ligtas. Hindi ito laging popular. Pero may mga trabahong hindi pwedeng mawala eh. Kailangan ng bantay ng demokrasya. Kailangan ng bantay ng kalikasan. Kailangan ng bantay ng ating mga karapatan. Alam ko na nandito kayo sa NSPC 2026 para manalo. And I wish the best of luck to all of you. Pero pagkatapos ng contest na ito, ano na? Sa totoo lang, doon pa na nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ang journalism ay hindi isang competition. Ito ay isang serbisyo. Kapag may sakuna, may eleksyon, may katiwalian,
Kailangan may magsabi ng totoo. At pwedeng kayo yun. Kapag may plataforma ka, may responsibilidad ka. At kung hindi mo gagamitin ang boses mo para sa tunay na pagbabago, lumilika ka lang ng ingay. Sa panahong nalulunod sa ingay ang katotohanan, piliin yung maging mapanuri. Sa panahong sinusukat ang ating halaga sa dami ng likes, piliin ninyo ang integridad. At sa panahon ng krisis at pang-aabuso, piliin ninyong manindigan. Dahil ang journalism ay hindi lamang isang skill o kasanayan, hindi lamang ito isang trabaho, isa itong serbisyo, isa itong paninindigan. At sa huli, hindi lang kayo nag-uulat tungkol sa mundo, tumutulong kayong baguhin ito. NSPC 2026, maraming salamat at mabuhay ang campus journalism. Thank you so much, sir. That was truly an inspiring message from our keynote speaker, Atom Arroyo. Indeed, he reminded us of the importance of truth, courage, and integrity in the field of journalism. May his words inspire all of us, campus journalism, to use their voices with purpose and pursue excellence in their craft. And now, ladies and gentlemen, we now proceed to the giving of Certificate of Recognition to Atom Arroyo, to be presented by our City Mayor, Honorable Lucy Torres Gomez, assisted by our Regional Director, Celestiano T. Jimenez, and Assistant Regional Director, Marilyn Bishao. Ladies and gentlemen, our Thank you so much po. Maraming salamat once again. The words we heard today, ladies and gentlemen, challenge us not only to listen, but to reflect on the values that guide every story we tell and every word we amplify.